Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Sumampa na sa halos 1.9 trillion pesos na halaga ng pamumuhunan na pinadaan sa Green Lane ang naaprubahan ng pamahalaan hanggang nitong Abril 1. Ayon kay Trade Secretary at Board of Investments o BOI Chair Alfredo Pascual, ang nasabing investments mula sa 59 na mga proyekto ay na-endorso na sa kanilang One-Stop Action Center para sa Green Lane System. Ani Pascual, bulto ng mga nasabing pamumuhunan ay nagmula sa renewable energy projects na may halagang 1.57 trillion pesos habang ang nalalabi naman ay nagmula sa mga proyektong may kinalaman sa digital infrastructure, manufacturing at food security. Maalala noong nakaraang taon nang itatag ng pamahalaan ang One-Stop Action Center para sa Green Lane na naglalayon namang pabilisin ang approval at registration process ng mga prioridad at estratehikong investments. Isa sa binibigyang atensyon ng gobyerno ngayon ay ang dagdag na renewable energy projects para sa target na mapataas ang energy supply sa bansa at mabawasan ang reliance sa imported coal. Samantala, kaugnay nito, pinangunahan ng Department of Trade and Industry kasama ang Department of Finance ang ceremonial awarding ng Green Lane certifications sa dalawang hydroelectric power projects na may kabuang output capacity na 2,000 megawatts. Ipinagkaloob ang mga sertipikasyon sa Pakil Pumped Storage Hydroelectric Power Plant sa Laguna na may 1,400 megawatts capacity at sa Wawa Pumped Storage 1 Hydroelectric Power Project sa Rizal na may 600 megawatts na energy output. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang dalawang proyekto ay makatutulong upang matamo ng Pilipinas ang ambisyong target nito na 50% power generation mix sa 2040. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, aabot sa $450 million o 25.4 billion pesos ang inilaan ng flag carrier na Philippine Airlines o PAL para sa capital expenditure o CAPEX nito ngayong taon. Ayon kay PAL Senior Vice President at Chief Financial Officer Ana Isabel Bengzon, 80% sa kabuuang CAPEX ng kumpanya ngayong taon ay para sa refurbishment, maintenance, upgrades at pagbili ng mga bagong eroplano na idaragdag sa kanilang fleet. Paliwanag naman ni PAL Officer in Charge, Executive Vice President at General Counsel Carlos Luis Fernandez na ang dagdag na pamumuhunan partikular sa mga bagong bibilihing eroplano ay para sa non-stop flights nito patungong North America at sa iba pang long-haul overseas destinations. Binanggit din nito ang pagbili sa 13 eroplano na gagamitin sa regional routes sa Asia at Australia, gayon din ang reconfiguration sa 18 pang aircraft. Bukod naman sa paglulunsad ng una nitong non-stop flights sa Seattle, iniulat naman ni PAL President at Chief Operating Officer Stanley Nang ang pagbuhay ng airline company sa mga rutang Cebu at Osaka, gayon din sa Manila at Sapporo sa Japan. Nananatili rin anyang interesado ang PAL sa pagbubukas muli ng flights patungong Europa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito naman po sa mga nagbabalak mamuhuna, nagbigay babala ang Securities and Exchange Commission o SEC kontra sa investment sa Spark FX Bitcore at Prime Asset. Ito ay nang mabatid na nag-aalok ng investments ang dalawang entities kapalit ng malaking kitaan sa maikling panahon. Partikular na tinukoy ng corporate regulator ang umano'y alok na trading, investing at mining ng cryptocurrency ng Spark FX Bitcore at ang offer na package plans ng Prime Asset. Kapalit ng nasabing investments, malaking kita sa loob lamang ng ilang oras o araw at may baryasyong laki ng profit depende sa laki ng inilalagay na kapital. Sa magkahiwalay na abiso, binanggit ng SEC na hindi rehistrado sa kanilang tanggapan ang Spark FX Bitcore at Prime Asset bilang mga korporasyon o partnership entities. Dahil dito pinapayuhan ng SEC ang publiko na iwasang mamuhunan sa dalawang entities o maski sa mga magpapakilalang representatives ng mga ito.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñado. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.